Canada's open door, not so open anymore. We didn't get the balance quite right. Walang kasiguraduhan. Yan ang inaharap ngayon ng libo-libong temporary residents. It's not just PR. The Liberals did announce that they are cutting back on the number of workers who are allowed to come into Canada temporarily for low-wage jobs and are also looking at reducing the number of high-skilled temporary workers. Bakit nga ba maraming aalis na sa Canada? Last October 24, like kung mag-overstay ka, magkakaroon ka ng record at pwede kang maban sa immigration. Kung aalis na nga ng Canada, tiyakin na ayos ang travel documents at walang mga pending. Walang kasiguraduhan. Yan ang inaharap ngayon ng libo-libong temporary residents dito sa Canada, mapa temporary foreign worker, international students, and even visitors visa. Canada's open door, not so open anymore. We didn't get the balance quite right. The Prime Minister says post-pandemic immigration was too high, so the feds are cutting back, leaving temporary workers and students in limbo. Marami yung nag-aalala na ngayon dahil sa matatapos na ang kanilang mga permit ngayong taong 2025. Nakwento ko na sa mga nakarang video na this first quarter, may mga nakausap na ako na mag-expired na ang kanilang mga permit dito. May iba na nakakahanap pa rin ng paraan para manatili dito sa Canada. At merong mga ibang kababayan po tayo na wala na silang ine-expect na extension or pagre-renew ng kanilang mga permit. May mga temporary foreign worker po tayo na malaki yung impact sa kanila sa mga nilabas na bagong policies ng government, especially sa low-wage stream. It's not just PR. The Liberals did announce that they are cutting back on the number of workers who are allowed to come into Canada temporarily for low-wage jobs and are also looking at reducing the number of high-skilled temporary workers. Naging limited ang mga PR options and nagkaroon na rin ng cap sa pag-hire ng mga foreign worker under low-wage stream. At isa pa ding mabigat na naging shorter na lang ang validity ng low-wage stream. In general, ito ay nasa 1 year na lang. At idagdag pa natin ang new rules na wala ng LMIA issuance sa mga low-wage stream positions na nasa mga cities or metropolitan areas na may 6% pataas na unemployment rate. Ang biggest challenge naman para sa mga international student ay yung ma-meet nila ang PR eligibility. Lalo na kung wala silang high-skilled work experience or nasa in-demand na industry. At ang PGWP naman ay may time limit at hindi renewable. Kaya kung hindi makahanap ng eligible job, baka mapilitang umalis dahil mag-expired ang permit. At mataas din ang CRS score requirement sa express entry ngayon. Kaya mahirap makapasok kung wala kang job offer or provincial nomination. At sa mga under visitors visa naman, ay tapos na ang automatic na pag-i-issue na 10-year multiple entry visa. Itinigil na po ng Immigration, Refugee and Citizenship Canada ang automatic na pagbibigay ng 10-year multiple entry tourist visa sa mga aprobadong aplikante. Ang pagbabago at paghihigpit, Naalala ko yung sa mother ko na nag-apply ng visitors visa, ayun, nakakuha rin siya ng 10 years multiple entry. So, ngayon nga po ay nagtatapos na. Based sa IRCC na hindi na ito yung standard na visa and mahirap na makakuha ng long-term na visa, depende po sa case. Bakit nga ba maraming aalis na sa Canada? Last October 24, 2024 ay in-announce ang bagong immigration levels plan for the year 2025 to 2027. So, na-mention natin sa nakaraang video natin na from 500,000 ay magiging 395,000 na lang ang target PR admissions ngayong 2025. For 2026 ay magiging 380,000 na lang and for 2027 ay magiging 365,000 na lang ang PR admissions. And bukod dito na target din ng Canada na bawasan ang bilang ng temporary residents. So, mula 7% ng
kabuuang population ng bansa ay pababa sa 5% pagsapit ng 2026. Ang mga dahilan ng government sa pagbabawas sa immigration, number 1, yung problema sa housing or kakulangan sa pabahay. Ang mabilis na paglago ng population ay nagdulot ng kakulangan or shortage sa abot-kayang pabahay na nagpapataas ng presyo sa mga bahay at maging sa renta. Pangalawang dahilan ay ang pressure sa social services. Ang pagdami ng population ay nagdudulot ng strain sa healthcare, education at iba pang mga public services na nagiging challenge sa government na matugunan ang mga pangailangan ng lahat. And ang reklamo din ng mga community, dumarami ang mga students pero hindi nagdadagdag ng mga school buildings. They are expecting na magdadagdag na nga ng mga school buildings pero yun nga po, hindi nangyayari. Walang pinapatay yung school. And ang pangatlo ay ang public opinion. Provincial premiers, I've heard from my colleagues, counterparts in other provinces, I've heard directly from Canadians about where they see the direction of immigration going. And I think they're asking us to adjust. So May lumalaking mga alalahanin mula sa public tungkol sa bilis ng paglago ng population at ang epekto nito sa kalidad ng buhay na nag-uudyok sa government na magpatupad ng mas mahigpit na patakaran sa immigration. And last, bakit umaalis na ang mga tao sa Canada ay dahil sa pag-prioritize na ng government para sa mga permanent residents and citizen sa mga trabaho. So let me be clear. The temporary foreign worker program is a last resort. We expect businesses and business owners to exhaust every option and work to prioritize workers here in Canada before applying for temporary foreign workers. Ayun nga guys, no, yung mga kalagayan ng ating mga kababayan ngayon na nasa punto na pa-expire na kanilang mga permit, talagang nakaka-stress din na mag-isip ano na yung next na gagawin mo. At marami yung nag-iisip na lang din na maging positibo hanggang sa huli, hanggang sa matapos ang kanilang mga permit. May mga napapanood nga ako guys, yan kahit sa mga YouTube natin, yung mga kababayan natin na nag-share ng kanilang mga journey dito sa Canada. At yung iba ay dala-dala ang pamilya na lulungkot sila dahil sa yun, aalis na sila sa Canada, yung mga bata na nag-aaral dito. So talagang nakakalungkot din and may mga personal din akong kakilala na nagpunta nga po dito ng mga pamilya and ayun, naabutan ng mahigpit na policies. So yung iba naghahanap talaga kasi since dalawa yung silang mag-asawa, chine-check nila both sides kung ano pang pwedeng magawa. So, yung isang nakausap ko, actually nauna yung asawang lalaki tapos sumunod lang sila ng family dito. And then, yun nga, hindi na mare-renew yung sa principal. So, yung sa asawang babae, yun na lang yung chine-check pa na any possible way na makakuha ng work permit. So, yung mga ganong kaso na alam ko, nakaka-stress din yon kung ilalagay natin yung mga sarili natin sa mga sitwasyon ng mga walang kasiguraduhan ng permit. So, isa din pa talaga yung problema sa mga nasa under low wage stream. And maganda-ganda ang posisyon kung nasa high wage stream. At sa mga nagbabalak na mag-student, nilalatag na ng immigration yung kanyang mga requirements sa mga eligibility para sa pag-apply ng PGWP. Sa international student, yung PGWP talaga ang pinakamahalaga. Very clear na yung mga target na field of study na gusto nila na makapag-work dito sa Canada. So, from there ay pwede na ninyong ma-check ang inyong mga work experience or kung wala kayong work experience, baka possibly gusto nyong mag-shift ng industry. Pero guys, ang policy sa immigration, paiba-iba. Pero yung industry naman, katulad sa healthcare, technology, and agriculture, mga skilled trades, siguro for the next few years, magiging safe pa talaga siya. So, siguro sa ngayon, yun muna yung data na pwede natin maging basihan kung may plano na kayo for the next coming years na mag-apply dito sa Canada. Guys, kung mangyari talaga na wala nang magawa, may expired na ang visa, pinakamagandang gawin po talaga ay bumalik sa Pilipinas, i-respect ang immigration laws kasi in the long run, mas magiging beneficial ito sa atin. Mapauwi man tayo dahil sa expired na ang mga permit,
malaki pa rin ang tsansa or meron pa rin tsansa na makabalik dito sa Canada. Unlike kung mag-overstay ka, magkakaroon ka ng record at pwede kang maban sa immigration. Mas mahirap na makakuha ng visa ulit. So ayun guys, pwedeng mag-exit sa Canada for the meantime. At kung gusto nyo talaga na makabalik dito sa Canada, pwede tayong dumaan again sa tamang proseso, mag-apply. Palagi lang po nating pipiliin ang legal na paraan. Kung aalis na nga ng Canada, tiyakin na ayos ang travel documents at walang mga pending cases or outstanding issues para hindi makaapekto sa mga future applications natin. Thank you guys for watching this video. Hoping for the best for all of you. I'll see you again. Bye for now.